Ayan guys, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong paglingap sa ating mga kababayan. Yan, araw ng Lunes. Ito na yung pang day 25. Yan, na paggawa doon sa bahay ni Maureen. Yan, siguro mga ano pa, 2 linggo pa ay pwede na yun na ipa-ribbon cutting. Yan, abang-abang po kayo sa nalalapit na ribbon cutting ng bahay ni Maureen. Yan, tuloy-tuloy po yung trabaho doon. At ito estimate ko ay ma-flooringan na yun bago matapos yung linggo na ito. At proceed na tayo sa pagpipintura. Yun na yung susunod na hakbang. Tapos pasusukatan natin ng bintana para malinis at hindi na madumihan yung bintana na ikakabit. Yan, papunta na tayo kina Maureen. I'll be thinking out loud when I'm lying in bed, wondering what you're doing and if you're thinking of me instead. I'll be replaying our moments and the memories we've made, and I'll be thinking out loud about the love we've yet to create. Yan guys, dito na tayo. Kinuha na yung isa kinuha na yung isang langka. Mukhang uulan na naman pero tuloy-tuloy yung gawa dito. Yun, tapos na nila itong parting yung inasintadahan ni Jomar kahapon. Ito na po yan tapos andyan na yung pa-slope nya. Ganda na yan, ganda na. Yan, may mga nagtatanong sa comment section ba't wala daw itong bintana. Yan, yun po kasi yung request ni Dr. Dennis Latonyo na wag lalagyan ito ng bintana, kaya hindi po natin pinalagyan. Yan yung kanyang request kasi para po ito, privacy. Kung maliligo man yung nakatira dito ay hindi makikita na papasok siya doon sa CR. At yung mga iba nagtatanong kung bakit wala daw exit sa kusina. Wala naman pong problema yan kahit walang exit yan. May mga bahay naman po na entrance lang, kung saan ka pumasok doon ka rin lalabas. Wala naman po problema po dyan na walang exit yan. Yan po. Ito yung pang asintada ito. Ito naman yung pang palitada. Nagpapakulo ka to Iman? Kang bulalo. Bulalo to. Bulalo. Mainit na tubig. Mainit na tubig. Kala ko bulalo. Yun. Para kung tayo makapagkape. Kala ko bulalo na talaga Ganda na ayos na. Nagkaroon na rin ng mahiwagang bintana. Ayos na di ba? Bububungan na lang ito. Mas maganda nga mapalitadaan muna bago natin bubungan at madilim na dito. Ganda na. Di ba? Ito may bintana po ito. Yan, may bintana yan. Yan pinakabintana niya. Hindi ko na to pinatawag dito, hindi ko na to sentro kasi kung ipasentro natin sayang na yung babakbakin dyan na na
hollow blocks. Kaya mas maganda yung ganyan na lang. Dito na lang sa gilid. Ito, di ba? Ganda. Nakasentro o nasa gilid, wala namang problema yan. CR naman ito. Patitigasin na lang yan. Pag ano, pwede naman kasi parang masyado siyang mahaba. Pag medyo tumigas, palagyan ko dito. Palagyan natin ng ano, ng hollow blocks ito. Palagyan natin yan. Parang masyado siyang mahaba. Pero sa ngayon, hindi pa pwedeng galawin yan at ano, nakatukod. Oh. Bukas, pwede na yan pag tumigas. Magkapalit tayo ng mukha din. Ha? Magkapalit na kayo ng mukha niyan. Ayos na. Anong ko natin? Ito na ang ano? O bibili tayong tinapay? O ito na? Siya na ito? Ay sige, siya na ito na merinda. Wow, oh. Tinula. Oh. At least may ano na si Joseph mamaya. Meron siyang tawag doon, hapunan. Meron siyang hapunan mamaya na masarap na tinula. Oh. Ayos na. Ayos na mga bintana. Kung na lang ito. Kung na lang po tayo. Pintura at flooring. Yun na lang po yung gagawin natin dito. At ganda na ng mga bintana, oh. Tapos ang ganda ng bintana ni Joseph din, oh. May bintana siya, oh. Ayos na bintana ito, ah. Improvised na bintana, ah. Ganda na, diba? Ganda rin ang pagkadali. Maayos. Pag naka-flooring na, yun na yung time na pwede na itong pasukatan ng bintana. Ang ilalagay po natin dito is sliding na tinted glass. Yun po yung maganda dito para may privacy. At siya nga pala, dumating na naman yung order natin, no? Ito yung gagamitin natin na pang flooring. Yan po. Hindi maganda, hindi na binukbok ni barkada para hindi na mahirapan. At mabilis ang buhangin. Ginagawa kasi dito palitada at asintada. Tapos flooring, kukulangin pa siguro ito. Kulangin pa yan na pang flooring. Tapos dito sa likod, dito yung request ni Doc na ano, na dapat mapalitadahan yung likod. Yan, ito yung sinasabi ni Doc. Dapat mapalitadahan ito. Papapalitadahan natin yan. At kahapon, kausap ko si Kuya Bal. Sabi niya, ako na daw yung bahala dito sa mga pabahay niya na kalapit ni Maureen. Isa ito sa mga pabahay ng Team Kalingap. Laki. Oh. Wow, isa sa mga pabahay ni Kuya ito. Hindi na dito pinapalitadan kasi boundaryhan yan, eh. Sagadan yan ang lote. Kaya hindi na napapalitadahan. Binakuran nila ng yero, tipid. Dito sa atin, hindi ko pa alam kung pababakutan ni Doc ito. Itong bahay ni Maureen. Tapos yan, siguro plano namin yan, ano, lalagyan siguro ng sanipa ito. Sanipang ilalagay natin. Mga tatlo ito. Tatlo sigurong dugtong at kung ito, eh. 8 feet lang yung haba, eh. Isa. Dalawa. Mga 3 at kalahati ito. 3 at kalahati. Sabi natin na ano, kukuha tayo ng mga 8
orderin natin sa Nipa. Hardiplex. Tapos ang bintana nito ay siguro ko na lang yung may grills na siguro. Para hindi doble ang trabaho, may grills na yung kukunin natin. At tatawad tayo dun sa mga kaibigan po natin na gumagawa. Tawaran natin para medyo makatipid ng kaunti. Uy, merinda tayo. Tayong kape at saging. Ito yung galing kay Tatay Totoy na saging. Pinrito na ni Iman. Oh. Merinda natin. Bukas, anong plano? Joseph? Anong plano bukas na gagawin? Malibil na lang dyan. Manibil na dito sa ano? Tapos pagkalibil, pumataratambak na kami. Para ma-prepare na natin. Prepare na natin ang pag-flooring. Pag na-flooringan natin to, ayos na. Pwede na magpintura pag na-flooringan. Ma-flooringan namin ito. Para malinis na. Nakapaggawa na pala si Joseph dito ng lamisa. Tapos yung upuan, ay yung bangko. May bangko dito ito. Oh, nagagawa ni Joseph ng lamisa niya. Mayroon din kasi kumain na walang lamisa. Yes, no. Yun ang plano bukas. Magninibil. Ninibilan to lahat palibot. Para mai-prepare na namin ang pagpo-flooring. Ay, medyo medyo makalat pa. Pero pag na-flooringan na ito, linis ng tignan ito. Buti na lang, naghukay tayo. Kung hindi tayo naghukay dito, wala. Kaya nakatipid din kami. Yung hinukay kasi dito ay yan ang gagamitin namin na panambak. Pinahukayan ko ito. Extrang septic tank. At mali yung ginawa nung una. Yung nagpagawa ng CR dito. Imagine mo na 5 patong lang na hollow blocks. Ito, 10 patong ata ito. Ito na lang tambakin itong dito banda, tama na yan. Ito na lang yung aayusin. Ito banda. Yung pinaghahaluan at pwede naman maghalo na dun sa labas. At may nakaprepare na doon. Yan guys, dito si Iman, no. Ang daming nagtatanong, ba't hindi ka daw nagpasok ngayong taon, Iman? Ba't hindi ka daw nagpasok? Kala nila nag-aaral ka daw. Hindi po nagpa-enroll ngayon. At sa susunod po, next year pa po ako mapa-enroll sa college. Saan ka mag-aaral, Iman? Yan po sa State College po. Doon sa pag-aaralan nila ngayon din ni Jory. Siya ba yun? Ano yun? May entrance exam doon? May entrance exam po. Kailan ang yan? Exam? Ay, tapos na po. Hindi ka nag-take ng exam? Ibig sabihin, pag nag-take ka dapat, pag naipasa mo, dapat papasok ka o kahit hindi ka magpasok? May tatlong po yun course. Pag napasa mo doon yung tatlo, mangingi ka. Pero kung kahit isa doon maipasa mo, pasok ka doon sa State College. Pero doon sa tatlo, kung wala ka pong maipasa, malipat ka ng ibang school. Paano yun? Magre-review ka? Iyo po. Bibigyan ka ng parang reviewer mo o paano yun? Ay, lahat ng i-review yung 11, 12, pasok doon. Yung pinag-aralan nyo ng senior high na grade 11 tsaka 12, andoon. Ibig sabihin, talagang babalikan mo yung mga lesson doon. Eman, may dyan, may tuition dyan sa State College o wala? Wala pong tuition. Ang ngayon po dyan sa Project College. Ang inipunan ko lang po ay service po at malipet po kami sa atin.
Oo, Hindi medyo. ko ako masyado pa naman. Mas, Tapos pag medyo maaga ang pasukan. August na po ba ang pasokan? Kaya din muna ako nagsubok na mag-exam din. Kaya ko mo po yun. Pinag-iipunan mo, bibili ka ng kabayo. Jose. Ayun, estudyante ka. Di man daw bibili ng service o kabayo. At least ang hindi na kailangan ng gasolina doon, damo lang. Magbahong ka rin sa sakong damo. Tapos itali mo doon sa harap. Pinapayagan ba yun na service ng kabayo? Hindi. Nung panahon siguro ni Kupong-Kupong, panahon nila nila Fernando po, ni Gislapid, nila Paquito de siguro noon, pwede ang kabayo, di ba? At ang school pa naman doon, hindi pa ganoon kagaganda. Karamihan niya alam ko mga kabayo o kalabaw, yung service yun ang mga Anong plano mong bilhin na Iman, yung pinag-iipunan mo? Ano po yun? Kung may project pa tayo kung matapos po ito. Meron pa sa Kapalungga? So, Anong balak mo Bibili ka ng Bibili o parang bibili ng bago o second hand na service? wala man po ako pang lisensya. Oh. Yun muna po. Iniipon ko pa man lang po. Yun ngayon, bike muna ginagamit ko sa bahay. Plano lang. Diyan kasi nagsisimulang yung pagkakaroon ng service, yung nagpaplano. Kasi kung wala kang plano, hindi ka talaga magkakaservice. Maganda yan, at least nagpaplano ka at nag-iipon. Sa ngayon kasi may mga nakikita kong mga second hand na motor, may 20, 25, depende sa budget mo. Pero kung makakuha ka ng mga ganyan, 25, maganda-ganda na. Nagtanong po ba kung magkano ang student? Mas lalo na kung yung mga gipit. May mga gipitan talaga na expire lang pero kompleto ang papel, binibenta. Mga 15K, XRM, mga ganon. Maka-jackpot ka ng XRM na 15K, may papel pero patagal ng paso. Yun ang maganda na mga mo. Tapos pagwapuhin mo na lang, lalo pag medyo mga luma na, mga 2010, mga ganyan na mga XRM, Wave, yun ang mga magandang bihisan at talagang maganda makina noon. Ang plano mo mag-ipon para sa service. Service lang po. At least siyempre dalawa kayo ilang kayo mag-aaral sa Yung sa mga kapatid, mag-graduate na po ngayon yung taon yun. Paras na kaming, sabay na kami nun sa college. Magka-college din ang pangalan nun? Michael. Si Michael. Yung nakaraan po, baga 11 po ito. Nauna ako mag-graduate. Yung next year, sabay na po kami mga final certificate. Dalawa na po kami aral. Yun ang kagandahan doon at hindi na kayo pamasahe. Tapos mahirap kasi sa atin, di ba? Mahirap ang tricycle, punuan. Wala pong biyaheng pa State College dun. Wala. Dalawang sakay ka. Pag maulan. Importante, kayo may service kayong dalawa. Kayo mag-usap kayo, malay mo din yung kapatid mo pagbakasyon, magtrabaho, di ba? Mag-usap kayo ni Michael na ganito, bakasyon, yung kikitain natin, magtabi tayo at makaipon tayo pambili natin ng motor, di ba? Yung maganda doon. Kahit lang, kahit yung mga scooter lang siguro, mga wave lang. Tingin-tingin din ako. Baka, kasi may mga kaibigan tayo na nagtitinda ng motor din. Makakuha tayo ng 15K. Alam ko po kabayo. Pag kabayo kasi ang kukunin mo, 'di ba, ang kabayo, 'di ba, dapat kumpleto din, 'di ba? May maskara. 'Di ba? Hindi, 'di ba pag kabayo, 'di ba, tuturo. Mas Mahal ang kabayo. 80,000 tapos wala pa 'yun yung mga maskara. Saan yung ginagawa yung Joseph o pasadya? May sapatos po dito. Ay, may nagagawa talaga. Pero yung maskara nun, nabibili talaga yun. Nabibili kahit sa Shopee na mayroon Nabibili yun. Kasi yun ang naisip ko din yung mga may kabayo. Sabi ko, at dapat, yung 80,000, na yun, marunong na yun. Oo, dapat marunong kang di ba? Ang kabayo kayang mag-atras, di ba? Di ba yung nakikita natin kalisa? Ang kabayo, yan parang motor, yung talo pa ang motor mo, walang atras ang motor. Yung kabayo, marunong ka lang mag doon. Oo.
Yan pala kaya hindi pala nag-enroll si Eman at nag-iipon. Maganda rin yung pinagpaplanuhan. Kasi po, sabi ni Budong kaya namin, huwag lang din ang mabigla-bigla. Oo. Dapat pagpaplanuhan mo. Kasi pag... Kung enroll po ako, pasok man po kami, kaya man po. Pagdating ng kalagitnaan ay mahirapan. Oo. Kasi pag may ipon ka, ano na yan, tuloy-tuloy na. Kasi pag nakapag-aral ka na, pipilitin mo talaga na kahit mag-working student. Yung iba dyan, nagtatrabaho sa Jollibee, McDo. Yun ang ginagawa ng mga ibang walang pantos-tos. Mahirap din kasi minsan, tulad ni Jennifer, yung isa na alas 12 ang uwian niya, gabi mapasok siya ng pasok siya ng parang umaga. Gabi ang duty niya sa closer, parang closer siya. Gabi-gabi uwi ka, alas 12. Makauwi ka sa bahay yung mga halos 12:30 na. Maganda yun, pinagpaplanuhan mo. Tsaka malay natin, baka kasi may mga sponsor din ako na naghahanap ng mga pwedeng din, gawin na scholar. Punta sa bahay po, din, kabady niyo. Sino si? Si Rich Falcon. Si Kuya Rich. Ano sabi niya? Ni-vlog po si dalawang gawatin ng pagamas ko sa sa unahan pa ng Alawihang. Pagamas nung nakaraan. Alam ko yun, dugungan. Dugungan po. Yung may kubo sa ang may-ari nun si Lina Barbose. Hindi naman sa kanya yon. Binagamas niya po. Katiwala siya. Hindi siya nagsabi sa akin. Kung nagsabi na naghahanap, kayo yung i-recommend ako doon pag linggo. Maluwang din yun. Sa mga yun, 500 square meter yun. Kapal na anda mo nun. Tapos na nila, hindi pa. Tapos na po kahapon. Ilang araw nilang ginamasan yun? Isang araw lang po. Grabe, pakyawan. Hindi naman po siyang karuan po. May po ang may starter po. Nagbigay ng tig 1K. Ayos na yun. At kasi tutusin, kung parang pakyaw na rin talaga yun, 2 araw. Gamas lang. May mga Tapos po, nag-uulan ng nakaraan. tsaka makapal na anda mo doon. At least mayroon silang extra na income. Yan, siguro nasagot na natin yung tanong po ng mga iba. Ba't hindi nag-aral si Eman? Baka isipin ng iba, si Eman ay wala nang balak na mag-aral. Maganda yan, makakatapos ka ng college at makahanap ka ng trabaho na maganda-ganda. Tsaka ito, training mo na ito. Kahit sabihin natin na may pinag-aaralan ka na, at least may aram ka pa rin sa trabahong ganito. Construction. Kasi hindi naman pwede mong iasa lagi, magbayad ka ng tao. Kung marunong ka mag-asintada, magpalitada, di ba? Pag wala kang trabaho, yun ang ginagawa mo. Tsaka ngayon, ang skilled na mga mason, ang hirap maghanap na. Kahit tag-ulan at karamihan kasi may trabaho. Kaya kung skilled ka, hindi ka mawawalan ng trabaho kahit tag-ulan. At maraming nagpapagawa ng bahay. Lalo na yung mga finishing mason. Hindi basta-basta. Kasi yung mga iba, di ba, may mga papanood yun siguro sa Facebook. Ay, ayaw ko yan. Construction worker yan. Hindi nila naisip na yung mga nakikita nilang magagandang bahay, mga mga skilled ang gumagawa. Mga palitada, di ba? Hindi basta-basta yan. Lalo na mga malaking company. Pag skilled ka, ikaw ang mamimili ng sweldo pag sabing 600. Ay, kung ayaw mo, wala sila magagawa. Depende kasi yan sa sa mason. May mga mason talaga na ang rate niya isang araw 800. Kalo yung mga finishing mason. Kala ko si na yun, si Balingkinitan, iba pala. Balingkinitan. Ayos na ito. Wala na silang Tapos ito, plano ko, ito. May nabibilan pala akong plastic. Plastic na Plastic na yung CR. Hindi standard ba yun din? 210 o hindi? Alam ko standard din, no? Sa tingin nyo?
Standard kaya yun yung mga pinto na plastic? Yung iba, alam ko mababa yung iba, di ba? Hindi po, baba. Di ba kasi, ginagawa yun eh. Pero kasi ginagawa natin ito, dito yung pinuputol nila. Ah, pinuputol. So, nangyagaan. Ito na rin ito. Bukas, matingin din ako. Susukatin ko ito ngayon. Kung wala siyang makukuhang hindi, depende siguro sa kung anong sukat nito. 60 lang ata ito eh. 60 lang siguro ito. Lang makikita din. Kung, siyempre, ilang bintang. Malay natin, baka makakuha tayo ng discount. Hindi ko na lang yan. Aluminum na lang na pinto. Yung manipis. Manipis na aluminum. Siguro, asa ko siguro ito, mga 1.5. Yung manipis na aluminum, kagaya sa bahay. At malit lang naman, di ba? 1.5 siguro ito, di ba? Mga ganun. Yun na lang. At least sila na magkakabit. Papalitadahan nyo na lang yan. Aayusin na lang yan siguro. At maganda talaga matapos na dyan lahat at pag po-flooringan natin to hindi na madudumihan. Dapat mapalitadahan niya. Pagkatapos po namin, unahin muna namin ang flooring. Pag naka-flooring na kami dito, tsaka namin niya lalagyan ng ulo. Dadalhin ko yung welding machine ko sa bahay. Puuluhan natin to. Kunti lang yan na bakal. Tapos yero, siguro ilang yero ito. Estimatin natin yero niya. 1, 2, 5, 3, 4, 5. 5 yero yan. Para mayroon siyang bulada, no? 5 yero. Ayan. Ano, binistay yan? Ano gagawin dyan? Kulang pa yung Magbibistay pa kayo? Akala ko nabistay na yan. Parang binistay na. Yung pino iniwalay. Yan pala yung pino na Yung magaspang. Dito na, yung pang namin. Ayos din na, Kakakuha sila ng magaspang, Kahit yung magaspang yung kunin. Ayos. Kaya kung ito ang kagandahan nito ay galing ng ilog. Malinis, walang walang halong tawag dito, lupa. Galing sa ilog yan. Saan sila? At least may may simento pa. Sakto yan pag pang sa flooring. Mas maganda dito unahin to, yung kwarto na ito. Para pag binalik yung kama, ay malinis na. Red cement siguro dito. Estimate ko yung red cement mga ilan kaya? Ilang kilo? Mga 20 kilo siguro. Sobra na yun. Sobra na yun, no? Pagka ang wagwag po niya na isakto. Makikita man po yan pagka winagwag, tapos pinalindan ng rudeta. Makita mo kung sakto yung pula niya, no? Sakto yung pula niya. Sige. First time ko kasing ganyan yung kami ni Joseph, purong simento lang. Pero yan, wala pa akong idea. Testing po natin. Testing natin na pag ginagawa natin. Testing muna natin na pag medyo basa pa, wagwagan muna natin. Kasi inisip ko paghahaluan natin ng simento, baka hindi masyado magkulay. Alam mo talaga ginagawa niya? Ginagawa po sa amin. Ginagawa. Pero kunti lang siguro. Depende. Hindi pa ko nakakita ginagawa ng simento yan. Ginagawa. Kasi parang pinala mga simento yun. I-start ko na. Kasi simento rin naman yun. Red cement lang yun. Pinula yung simento yun. Simento yun, alam ko may kulay, no? Simento rin nga natin. Panunuorin ko mamaya sa may YouTube naman panoorin natin sa YouTube kung paano ang diskarte diyan.
kung haluan ng ano, haluan ng simento. Yung iba naman pintura, no, pinipinturahan nila yung flooring. Pintura. Yung kasi simento matigas. At saka maganda rin ang red cement. Lalo pag napo-floor waxan mo, maano siya, makinis. Guys, so naghalo sila para matapos yung taas. Sana pag nag-flooring tayo, matiming na maganda ang panahon at dito, pwede pa tayo maghalo dito siguro, no? Para tutok. Dito muna. Pagtapos na yung 2 kwarto, tsaka natin aayusin na rin to. Itong pinaghaluan. Doon na talaga sa labas. Dito pa ito para tutok ang halo. Dalawa kayong magrodela, tapos iiman ng ano, tatutok. Pwede na natin buuin din yung hamba pag may flooring na itong pantay. Buuin natin si hamba. Yan guys, mauwi na rin tayo at alas 4 na ng hapon. Yan, bukas ulit at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta yan sa ating programa. Yan, huwag po natin yung i-skip yung ads para mas lalo pa tayo makatulong yan sa ating mga kababayan. Paunti ng paunti ang trabaho dito. Yan, maraming salamat sa suporta mula D1 hanggang D25 na ngayon. Yung araw ng Lunes, June 30. Yan, bukas ay July na. Yan, grabe, ang bilis ng panahon. Napakabilis. At itong second week ng July ay 100% na ito. Na ito ay tapos na. At mariribong cutting na po ito. Ang bagong pabahay ng ating channel, siyempre sa tulong ng mga mababait po natin ng mga sponsors. Yan, maraming salamat sa mga sponsor po natin na mababait. Yan kay Ate Nelly, kay Ate Horbin TV Vlog, kay Kuya Rolet, Ate Marilyn, kay Ma'am New York with Love. Yan, sa ating anonymous sponsor from Rome, Italy. Yan kay Ate Nancy Lim, kay Dr. Dennis Latuno. Thank you po. Kay Ate Yoli, Ate Erlyn O'Neill. Yan, mga anonymous sponsor po natin, lahat ng tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta. Maraming salamat. God bless at mabuhay po tayong lahat. We were two hearts beating as one. Our love was a flame.